Kalingap, andito po tayo ngayon sa bahay ni Joy, ang diwata, yung i-house blessing. At ngayon po, nakakwan po natin si Casey, kararating ng kahapon. Samahan niyo po ako para atin pong kausapin at kapangalanan. Casey, kumusta ka na? Alam mo, sa totoo lang, nag-aalala ang lola mo. First time niya lang na experience yata na ikaw ay nagpa-Manila. Kumusta? Hindi naman po. Ano yun, matagal na yun na-experience siya. Kaya lang, ngayon, parang naging emotional siya. Naging mas emotional siya kasi ano. Kumusta naman ang pang-Manila mo? Kumusta naman ang pagpapa-Manila mo? Masaya po, biyahe. Nakailang araw ka sa Manila? Ano po, parang inabot naman man. Oh, saan ka nakatira doon? Sa ano lang po yun, sa may ibaan. Meron ka kamag-anak doon? Hindi po, wala lang siya. Relatives. Oo, wow, ano. Pero within 1 month na yun, hindi ka nakakita ng trabaho? Ano po? Hindi ka nakahanap ng trabaho? Trabaho? Oo. Meron po ako na-applyan, pero hindi pa po siya nag-google. So, sabi ko mag-vlog na lang muna ako. Kumusta naman si Casey sa ngayon, unlike before? Ano mga changes? Casey ng Kalingap ngayon ay medyo dumadaan sa pressure. Ay, okay lang. Under pressure kasi una, siyempre babalik ako sa business. Yan. Kaya na naman yung issue na may order, tapos isi-ship ko siyempre sa LBC, ganyan. Tapos, andun na naman ako sa kasi may pag nag-negotiate kayo ni Lolo tsaka ni Lola, parang merong minsan hindi nagkakaintindihan. Baka dahil sa signal. Kumusta naman? Nag-enjoy ka ba sa Maynila? Ako po, sa Batangas. Sa Batangas pala. Ganda naman doon. Kumusta naman ang pagbablog mo doon sa Batangas? Ikaw ba nagbablog pa rin doon? Vlog pa din po. Kumusta ang channel mo? Hindi ko lang po na-upload yung iba, kaya lang ay medyo dito. Busy ka? May problema po ko sa nakaraan ko na wala yung sponsor ko, tapos yung mga viewers ko minsan parang hindi masyado nag-comment. Baka busy lang. Huwag mo isipin ang problema. Kaya mo ang problema ang mag-isip sa iyo. Di ba? Kasi sabi mo nga gusto mong maging modelo ng mga naging katulad ng iyong naranasan. So paano mo mai-explain sa kanila na kailangan maging magpakatatag sila? Gusto ko matutulungan ko sila sa pagiging na-strive, pagiging sikap. Hindi kasi lahat ng bagay parang susukuan mo lang. Tapos ililit ko. Tapos syempre dapat hindi tayo responsible. Meron tayong kasing kanya-kanyang abilidad, tsaka meron tayong kanya-kanyang konsepto sa isip, diba? So dapat igalang natin yan kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho, diba? Tapos syempre may mga kailangan din na may tayong open-minded. Open-minded na. Para ganyan. Tsaka huwag tayong maging negative. Oo, huwag tayong maging gano'n. Be positive always. Tapos tayo, dapat welcome lang lahat ng mga bagay na natin. Yung pag may napalala na pag may bagay na kilala, dapat friendly tayo, diba? Ako gagawin ako doon naging friendly. Ako doon natutunan ko maging friendly. Kasi pag nakikipamayan tayo, diba? Dapat hindi tayo yung maging independent. Dapat independent tayo. So ikaw, punta mo ng Batangas, hindi mo ba na-experience yung, siyempre, di ba maraming nakakilala sa'yo? Sa Batangas ba, paano mo na-handle yung mga taong naghanga sa'yo? Yung di siyempre po, ko yun, ina-overcome ko yung kanilang, ina-appreciate ko yung paghanga nila. Tapos, binibigyan ko ng halaga, ginagawa ko ng inspirasyon para maging tayo. Maging isang, makapakatulong tayo, lalo na sa mga number 1 charity yung ginagawa natin. Ma-appreciate natin sila, tapos, maiangat natin na kung nasan sila, yung kailangan nilang support. Ano ang naging motivation mo sa pangyayari sa buhay mo? Paano mo
paano mo napagtagumpayan yan at paano mo maibabahagi sa mga viewers natin yung nangyari sa buhay mo. Anong mga some advices mo na maging para sila ay magkaroon ng idea o ma-strengthen sila sa pangyayari sa'yo na naging matatag ka sa kabila ng pagsubok? Siyempre po, pag tayo naniniwala sa Diyos. Ayun, number one. Faithful. Faithful kay Lord. Kay Lord. Kasi number one yan ang kailangan natin. Siya yung papalakas natin, ganyan. Tapos, kailangan wag natin siya kakalimutan. Oo, tama. Wag natin kakalimutan kasi pray lang tayo. Siya yung nagpapalakas sa atin, di ba? Tapos, din natin siya, gawin natin siyang, bigyan natin na gawin inspiration para sa lahat. Kasi siya yung bigla, di ba? Siya yung bigla ng lahat. Oo, lahat ng bagay. Siya yung nagbigay sa atin ng, ayun, para maging tayo, maging malakas tayo sa araw-araw. Oo. So, nakakatuwa naman kasi through that, naging malakas ka. So, paano naman yung maintenance mo? Nagpapatuloy ka pa ba? Opo, nagtitig pa ako ngayon ng medicine ko. So, medyo nakaraan po, pinare-remind naman ako ni Lola kahit nasa Batangas kasi nagtatawagan tama naman yun, kami. Kahit po malayo, nagtatawagan kami. Tapos iba naman video call, ganyan. Si Lola, video call din. Sabi niya, uwi ka na. Miss ka na ng mga dito. Sabi ko, sige po, pinapawi na ba ako dito? Malo daw. Oo, pinapawi ka na. Sige Lola, uwi na ako dyan. Makitayin ko lang mga ilang At least, buti na-handle mo naman yung kalagayan mo doon. Hindi ka ba na-bore? What I mean, yung hindi mo ba na-miss yung lola mo? Na-miss ko. There was a time ba na kapag nandun ka, hindi mo ba sila nami-miss na parang kumusta na kaya sila? Ganun, hindi kaya sila nag-aalala sa akin? Nag-aalala din po. Kaya lang ay sabi ko, okay naman ako doon. Kasi kasama ko naman si mama. Tapos medyo sabi lang siya mas mabuti dito siya. Dahil may mag-aalaga sa'yo. Hindi ko. Araw-araw ko po. Ay, kung sakasakaling makausap mo si Bina, anong maipapayo mo kay Bina? Kay Bina. Yung Bina Morales, yung na-depressed din. Hindi mo ba siya nakita? Kung sakasakaling, si Bina. Si Rina? Bina. Hindi mo ba siya na-miss? Bagong scout? Matagal na. Hindi ko ba na So, ibig sabihin talagang nung ikaw ay nasa Batangas, talagang sinikap mong sinikap mong hanap ng trabaho. Opo. Hindi mo ba tinuloy yung pagbibusiness mo ng chip, banana chip? Hindi ko pa nadala sa Batangas kasi hindi ako makapag-live doon masyado. Ganun ba? Pero yung channel mo tuloy pa rin. Tuloy pa din. Yung mga order po, nag-text sa akin. Ganyan sa mga nag-order po dyan, salamat ko pa rin niyo ako tinetext sa tsaka nag-reply naman ako. Tsaka pag-uwi ko, sabi ko na sa kanila, pag-uwi ko na lang ayusin. At medyo busy ako sa Batangas. Nakakatuwa sa'yo kasi hindi ka nagiging malimutin. At the same time, talagang ginaganap mo yung sinasabi ng lola mo na huwag kalimutan yung pag-inom ng medicine. Kaya malaking naitulong nun. Ay ano naman ang masasabi mo sa pamilya Matubang, lalong-lalo na kay Rab na siya nakatulong sa'yo? Siyempre po, number one po kay Kuya Rab, nagpapasalamat ako kasi siya ay generous. Generous, napakatulungin niya, ramdam mo talaga yung pagtulong niya, tsaka maalalahan din. Pero siyempre, kanya-kanya naman tayo ng pagkakaano. Di ba parang nagalit siya ng dati. Nagkaroon kami na ng pero hindi naman natuloy yung pag-tweet namin nila Papa. Sabi ko, nagbawi naman ako sa kanya. Sabi ko, meet up na yung naman tayo. Di ba? Parang nagkaroon siya doon nagkaroon siya doon tampo. Papa mo? Hindi si Ram. Hindi man ganun si Ram. Hindi man marunong magtampo si Ram. Ang mahalaga kasi alam mo, concern lang si Ram sa kalagayan mo. Siyempre, di ba? Concern lang si Rab sa kalagayan mo. Alam na first time mong umalis, di ba?
Pero yung sinabi mong ika nga siya magtatampo, malabo, wala sa vokabularyo na matupang yun. So ano naman masasabi mo? Sa bukod sa kay Rab, tsaka kay Kuya Ban. Sana po, tuloy niyo po yung pagtulong kasi napakalaki nagagawa niyo ng pagtulong. Yung mga ibang mga nanonood sa atin, gaya ng number 1 mga OFW, sila po ay nagkakaroon ng inspiration na ituloy yung buhay nila, tsaka balang araw makatulong din at or maging ano din sila, inspired and inspiration sa iba. Ikaw kasi sa kalagayan mo, malaking inspirasyon sa mga katulad ng ibang nagkakaroon ng depression, at the same time, yung mga may problema, malaking bagay yung nangyari sa buhay mo. Kasi naging very positive ka. Positive thinking ka, hindi ka naging negative sa kabila ng mga pangyayari sa buhay mo. Naging strong ka pa nga eh. Kaya doon ako humanga sa attitude mo. Hindi ka nagpatalo sa mga problems mo, bagkus ay nilalabanan mo, which is nakakagulat, di ba? Sa isang katulad ni Casey na lumaban at the same time, nakauwi, nakabalik pa. Which is, ang lola mo nag-aalala, di ba? Miski kami. Paano mo na-handle yun? Siyempre po, tiwala sa sarili, number 1. Pagtiwala sa sarili, tsaka minamahal ko yung sarili ko ng higit sa iba. Pinapahalagan ko kung ano yung mga kaya natin. Ano yung mga kaya kong gawin. Tsaka hindi ko masyadong pinapansin yung sinasabi ng iba. Tama yun. Pero kasi number 1 kasi tayo nang nagkakaroon ng problema pag inintindi natin yung sinasabi ng iba o kaya yung na-intindi natin sa mga paligid natin, dapat nasa sayo kung ayos mo kung paano natin yun i-overcome or tatanggapin ba natin or i-refuse o pababayaan mo na lang or gagawa mo na maging challenge maging challenge yun sa atin. Tapos kung tayong padalas-dalas, kailangan yung mga desisyon natin maging matalino tayo kasi doon lang sa isang desisyon maraming nangyayari, maraming nagbabago. So dapat hindi tayo maging kampante. Maging kampante. Hindi magkaroon ng awareness. Awareness sa bawat isa. By the way, maraming salamat sa opportunity na napagbigyan mo ako na ma-interview ka. At the same time, siyempre nakakatuwa ka naman kasi nakita ko yung pagiging matatag mo at lakas ng loob. Would you imagine na ikaw pumunta ka dun pero tiwala ka na okay lang makakabalik ka. Samantalang yung lola mo, because of your situation, siyempre hindi mo maiwasan, hindi sila mangamba, mag-worry kasi nga alam nila yung Casey. Pero yung Casey nun, ibang-iba na sa Casey ngayon na nagiging na inspirasyon na ng karamihan. Di ba? So ano masasabi mo sa mga taong mga viewers ngayon, na yung pagbabago mo na napakalaking pagbabago na talagang guided by the Holy Spirit, guided by God. Ano po yun? Anong masasabi mo? Kasi ikaw ay sa kabila ng pangyayari sa'yo, lumayo ka sa lola mo, ibang lugar ka, pero still strong ka. Hindi ka na depressed na parang dating na-discourage sa hindi mo kan, bagos nakabalik ka pa. So paano mo yun maihandle? Paano mo may papaliwanag sa kanila na ma-encourage mo yung iba na para ma-inspire naman sila sa'yo? Siyempre po, number 1, maging tayo humble, huwag tayo huwag tayong maging mayabang kasi meron tayo kanya-kanyang abilities or kakayahan. Tapos, huwag natin silang ida-down kung meron man tayong hindi kaya mo na hindi nila kaya or hindi mo kaya nila. Dapat maging tayo pantay-pantay. Hindi tayo magbibigay ng yung bibigyan mo ng insecurities yung iba. Huwag tayong magiging ganun kasi mas maganda tanggapin natin kung ano tayo, tapos sa iba makatulong din tayo paano nila matanggapin sarili. Sige, salamat. Ang ganda ng mga binigkas mo. Nakakatuwa, nakaka-inspiration po yan ng mga nanonood po sa akin bilang Casey Iligan na YouTube. Ibang Casey ka na ngayon. Talagang strong Casey ka na. God bless you. Maraming salamat sa opportunity. Mabuhay ka. I hope na mag-prosper pa yung channel mo. Yan mga kalingap. Yan po. Kausap natin si Casey. So, nakakabilib ang kanyang mga pananaw sa buhay. Yan, maraming po salamat. God bless. Yan, shout out po. Binage, Tita London, Biscuitin, Kamanas, Parity. Siyempre po,
Huwag po natin kalimutan ang aking asawa, Mrs. Paz. Mabuhay po kayo lahat. See you next vlog po. Shout out Ate Marlusan, Alondong Kitchen, Kamanang TV. Mabuhay po kayo lahat. Marami po salamat sa hindi nag-skip ng ad, sa mga nag-like, sa mga nag-share. God bless you po. Bye-bye.